Let us pray. Father in heaven, we worship you. We glorify your holy name. We welcome your spirit in this house, O God. Lord, sa umagang ito, patuloy mo kaming itago sa iyong presensya at sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Banal na Espiritu, minamahal ka namin. Hallelujah. Panahanan mo po ang bawat isa sa amin dito, Panginoon. Lord, hover over this place and fill our hearts with joy and gladness and desire for the things of the Spirit and for the Word of God. May you fill our minds with hope, with peace. Hallelujah. Fill us, O God, this morning. May our thirst be quenched, O God, through the power and infilling of your Spirit. For only you can satisfy the greatest desire of our heart. Hallelujah. And I pray that the blood of Jesus Christ will cover us in this place, Lord. And we ask that every heart be opened, every mind be opened for the Word of God to enter and give us light and life in Jesus' name. Hallelujah. We lift up every soul who are watching and listening right now, Panginoon, even via live stream, Lord. We are praying that your anointing will flow in and through us, Panginoon, throughout this service. And we ask all this in the mighty name of Jesus Christ. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. May nakaupo ba dito? May nakaupo po dyan. Doon sa pangatlong row, wala. Pwede po ba tayo mag-move forward? No. So mga ushers, please make sure that seats are filled. Nilalamig. Sige, bawasan niyo yung bawasan niyo lang yung temperature kung masyado kayo nilalamig. Sa susunod, magdala kayo ng jacket. Amen. Kaya Dave, na-receive mo na? Okay na. Ayan. Thank you very much. So, this morning, sabihin mo nga sa katabi mo, napakaganda mo naman. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi mo naman sa lalaki mong katabi, napaka-pogi mo naman. Amen? Dahil lahat ng nilikha ng Diyos maganda at gwapo. Di ba? Nung nakita ng Panginoon ang kanyang nilikha, yung mga tao, sabi niya, it was very good. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, you're very good, baby. Amen. So, ngayong umaga po, the Lord will fill us. Amen? The Lord will fill us. Our topic for this morning is the river of life. Ayan. River na naman, Pastor? Yes. Dahil nangusap sa akin si Lord, He wants to give justice dun sa topic natin last week. Okay? So, alam ko, maraming nabitin sa inyo last week, kahit na napakahaba ng preaching ko. Okay? So, we will focus this morning, on the river of life. Sabihin mo nga sa katabi mo, river of life. Ayan. Revelations chapter 22 in verse 1. Ayan, mga anak ng Diyos, dalaban ninyo ang inyong Bible, ang inyong notebook, ang inyong ballpen. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At bilang tayo ay nag-aaral, kailangan po meron tayong natututunan, meron tayong nati-take home. Amen po ba? Revelations chapter 22 in verse 1, and He showed me a pure river of water of life. Sabihin nga po natin, pure river of water of life. Amen, no? Hindi lang basta-bastang river of life, kundi pure river of water of life. Amen. Ayan po. So, we are welcoming si Kuya Russell Saison. Where is he?
She pala ito. Russell, where is she? Ayun po. Sorry po. Kasi po, pag Russell ako na, thank you very much po. Thank you very much po. Liana May, ano to, Baraklan, tama po ba? Tama? Ayan, Liana May. Okay. Jenna, ano to? Atienta. Tama po ba? Atenta. Okay. Jenna Atenta. Ayan. Welcome po sa gawain ng Panginoon. So, sa atin pong worship service na ito, we are not exalting any religion. Okay po? Ang itinuturo po natin dito ay relasyon sa Panginoong Jesus. Amen? So, our motive and our prayer as you go here and listen to the Word of God is for you and for us, actually, para po sa tayong lahat ay patuloy na makakilala sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? No? Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 3 in verse 18, from glory to glory. Diba? Beholding as in a mirror the glory of the Lord. Amen? Amen po ba? So dapat, no, ang panalangin po natin from day to day, moment to moment, we are beholding the face of Jesus Christ. Mas lalo natin siya nakikilala. Amen po ba? Hindi yung katabi mo. Si Jesus ang dapat lalo natin makilala. And He showed me a pure river of water of life, clear as crystal. Tingnan mo nga yung katabi mo, clear ba yung mukha niya? Proceeding from the throne of God and of the Lamb. Now, ito po ay sulat ni Apostle John. And an angel revealed to him a river in heaven. Amen po ba? And this river, this pure river of life, flows from the throne of God. Amen po ba? Itong tubig na ito, itong ilog na ito, na nagbibigay buhay o ilog ng buhay, ay nagmumula sa trono ng Diyos at ng kanyang ng kordero or nung tupa. Ano ba yung tama ba yung kordero ng Diyos? Lamb din yan, di ba? Yung kordero ng Diyos. Tama po, di ba? Lamb of God. So it flows from the throne of God, this river of life. Alam niyo po ba, when we talk about rivers, sabi niyo nga po rivers, ilog, di ba? Alam niyo po ba, tayo po na mga Tagalog, ang ibig sabihin talaga ng Tagalog ay taga-ilog. Tama? Taga-ilog kasi lahat or most of us, Filipinos, bago pa dumating dito yung mga Espanyol, yung mga Hapon, tayo po ay nakatira sa tabing ilog, kaya tayo ay tinawag ng mga taga-ilog. Amen? Mga taga-ilog. Dahil halos lahat ng mga nabubuhay dito sa atin noon ay nabubuhay sa pamamagitan ng mga ilog. Alam nyo po, every Friday nandoon po ako sa Barangay Molino 4 para magkaroon po ng morning devotion doon. So iba-iba kami mga pastor, from Monday to Friday, may schedule kami na morning devotion. Tapos yung isa po doon na empleyado ng Barangay Molino 4, nagkukwentuhan po kami kasi, nagkakakwentuhan kami. Matagal na daw siya dito sa Cavite, wala pa yung mga dayo kung tawagin. O yung mga, sila yung mga tinatawag na purong Caviteño talaga sila noon. At sabi niya, lahat sila nakatira dyan sa tabing ilog. Alam niyo ba itong ilog na dumadaloy sa atin na to, dyan kila Lasog, tapos doon sa kabila sa may Saint John, doon daw marami nakatira dyan. Nangingisda sila dyan, nakakahuli daw sila ng, may sugpo pa nga daw dyan dati. May hipon, kung ano-anong mga, so ganun daw dyan dati. Nakakatuwa. Tapos mula daw doon sa Barangay Molino 4, papunta dito sa lugar natin sa Camellia, nagbabalsa pa sila. Nakakatuwa, ano? Yun. So, ganun daw yung buhay dito dati. Sa ilog sila nabubuhay. Lahat ng kailangan nila, pagkain, tubig nila, iniinom nila daw sa sa ilog lang. Yung tabi ng ilog, parang huhukay lang sila sa tabi ng tubig, tapos yung tawag dito, yung dadaloy doon na tubig sa hinukaya nila, yun na yung iinumin nila. Subukan mo ngayon yun.
Okay? Dati, napakalinis pa niyan. Sa totoo lang, nakaligo na rin po ako dyan. Nung, I think, mga 1998, 1999, mga ganyan. Siguro, grade school pa lang ako dyan. Naliligo po kami dyan magtotropa. Nakahubad talaga kami. Huwag nyo nang imaginein. Nagsuswimming kami dyan. Nagmumulat pa kami ng mata sa ilalim ng ilog. Nakakakita talaga kami dyan ng hito, ng tilapia. No? Nakakatuwa po dyan sa ilog na yan. Naliligo kami dyan dati. Napakalinis niyan. Dumumi lang talaga. Okay? Dahil marami nang tumira sa tabi. Yung iba, tapon dito, tapon doon. Diba? Ayan. Anyways, alam niyo po ba that every civilization in the world, for them to exist and for them to receive nourishment, they need to be near a body of water. Siyempre, hindi dagat. Hindi mo naman pwedeng inumin yung tubig dagat eh. But every civilization in the past and until today, they need to be near a body of water, particularly a river. Amen po ba? Dahil yung ilog, kapag hindi pa yan narurungisan, hindi pa yan siya nadudumihan, hindi pa natatapunan ng kung anong klase ng basura, nandiyan lahat ng kailangan mo. Pwede kang uminom, pwede kang humuli ng pagkain mo ron, buhay na buhay ka na pag nasa tabing ilog ka. Amen po ba? Amen. Okay? That's every civilization on earth. Wala kang makikitang sibilisasyon na nabuhay sa gitna ng disyerto at walang source ng tubig. Even the civilization of Egypt in the time of Moses, ang gitna ng Egypt ay Nile River. Amen? So, sa mga Israelita, yung picture natin kay Debut, sinad ko sa'yo yung bago. Ayan. Kung makikita po ninyo yung kulay green, okay? Kaya mo i-zoom yan kay Dave para medyo makita nila. Kung kaya lang, kung hindi, okay lang naman. So nakikita nyo yung green? Ang tawag po dyan is the Fertile Crescent. Fertile Crescent, kung tawagin. Fertile, ano ibig sabihin ng fertile? Ano ibig sabihin ng fertile? O, tingnan natin sa dictionary. Able to conceive. Okay? Capable of producing abundant vegetation or crops. Amen? Sabihin nyo nga po, fertile. Bakit sinabing crescent? Kasi parang yung ganun, alam niyo yung moon? Pag yung dito lang yung ano, di ba crescent ang tawag doon? So tinawag siyang fertile crescent kasi diyan sa green na yan, na parang hugis crescent, yan po ay isang fertile area. Okay? So yung area po na yan ay abundant sa natural resources. Amen po ba? At mapapansin nyo po yan ay sa Middle East. Okay? From Upper Egypt, Lower Egypt, papunta ng Palestine, Assyria, Mesopotamia, and Elam. Alam nyo po ba na yung mga lugar na yan ay yung lugar na dinaanan ni Abraham? Yung Elam na yan, okay? Yung Elam na yan, nandiyan dyan yung Ur of Chaldea, na kung saan galing si Abraham. Tapos, narinig niya ang tinig ng Diyos, umalis ka sa poder ng tatay mo, dadalhin kita sa lugar na punong-puno ng milk and honey. Hello? Saan ngayon siya dumaan? Dinaanan po ni Abraham dyan from Elam, pag ganun sa Assyria, papunta dun sa Phoenicia, or pag tinignan nyo ngayon sa mapa, yan yung bansang Israel. Pero lumagpas pa siya sa Israel kasi napunta pa siya ng Egypt. Everything na dinaanan ni Abraham was a fertile land. Amen? Ngayon, ang sabi ng Diyos kay Abraham, pinangakuan siya eh. Pinangakuan siya ng Diyos, di ba? Pagpapalain kita. I will bless those who bless you. You will be a blessing to many nations. Amen po ba? He will be blessed, and he will be a blessing. Hello? Hindi siya mapagpapala ng Diyos kung nakatira siya dito sa disyerto. Kailangan dalhin siya ng Diyos sa isang lugar na
punong-puno ng pagpapala. At alam ng Diyos kung saan yon. At yung, alam nyo ba yung dinaanan ni Abraham? Puro ilog. Tingnan nyo, Tigris, that's a river. Euphrates, that's a river. Yung Jordan, that's a river. Every path that Abraham took, there was a river. Napansin nyo? At yung Israel, pag nakita nyo yung mapa ng Israel, they are divided sa West Bank and East Bank. Sa gitna nun, yung Jordan River pa din. Do you see the design of God? Mapapansin po ninyo, ang isang bansa, para siya mapagpala, kailangan mayroong ilog na dumadaloy sa kanya. At dapat yun ay malinis. Pure river of life. Amen? Amen. Now, in life, there are these basic needs that people need. Amen po ba? So yung river, imagine niyo na lang na dyan lahat nakukuha yung pangangailangan ng tao. Food, pwede kang sa gilid ng ilog, pwede kang nang magtayo ng maliit na kubo, diyan ka na mabuhay, gumawa ng pamilya mo, tama, ng community, mag-grow as a community, and even a nation. Now, meron po akong ni-research na it's Abraham Maslow's hierarchy of needs. So, parang in-illustrate po ni Abraham Maslow yung mga pangangailangan ng tao. From, hindi naman from the least. Kumbaga, yung pinaka-basic hanggang dun sa pinaka-importante. Amen po ba? Now, these are the basic needs of every people. Yung nasa baba, makikita nyo po. Sige po, Kuya Dave. Next slide. Tingin tubig. Wait lang natin ha. Kasi gusto ko pong ipakita sa inyo yung hierarchy ng pangangailangan ng mga tao. Yung, praise God. Nakita po ninyo? Okay. On the bottom of the pyramid is the basic or are the basic needs of every human. And that's physiological needs. Nandiyan dyan po yung food, shelter, clothing, water, and sleep. Amen po ba? These are things na kailangan mo, basically, na kailangan mo para mag-survive at mabuhay ka sa mundong ito. Tama po ba? Hindi ka mabubuhay na walang tulog. Subukan mong huwag matulog ng isang linggo, mamamatay ka. Subukan mong huwag uminom ng tubig sa loob ng isang linggo, mamamatay ka. Subukan mong matulog sa gitna ng lamig, walang kumot, walang damit. For a long period of time, mamamatay ka. Tama? Pinaka-basic need yan. You need food, shelter, clothing, water, and sleep. Pinaka-basic. Okay? Pero hindi yan list, ha? Ibig sabihin lang yan, pinaka-basic na kailangan ng tao. So, if you have that today, you are blessed. Sabi mo sa katabi mo, kung meron ka niyan ngayon, pinagpala ka na. Hello? Sino sa inyo hindi nakakakain? Sino sa inyo walang bahay? Sino sa inyo walang tubig sa bahay? O, lahat kayo pala pinagpala eh. Ba't ang hilig nyo magreklamo? Basic need pa lang nabibigay na, bakit pa tayo nagre-reklamo? Anyways, on top of the basic needs, yung mas kailangan talaga natin. Na hindi natin alam or hindi aware yung iba na kailangan pala natin. Next to that is our safety and security needs. Amen po ba? So nakapaloob po dyan yung health, employment, property, family, and social stability. Amen? Security.
Kailangan mo ng secured future. Oh, may bahay ka nga, hindi naman sa'yo. Pwede kang paalisin anytime. Amen? So yan, kailangan ng safety and security. May bahay ka nga, wala namang padlock. Oh, malolobang ka. Diba? So you need also that. Amen? Next to that is love and belongingness. May bahay ka nga, oh, lonely ka naman. Diba? Kumakain ka nga ng tatlong beses sa isang araw, mag-isa ka lang naman kumakain. Diba? We all need love and belongingness. Tama? Ay, wala akong kausap. Nako, talaga. Magpapalit na ako ng address ko sa Carmona. Baka doon maraming naniniwala sa Diyos. Amen? So, nakapaloob yan yung friendship, family, intimacy, and sense of connection. Amen? Diba? Kaya nga yung ibang girls pagka nasabihan ng ganda mo, diba? Minsan, yung iba, kahit di kumain, makita lang yung crush. Grabe naman. Next to that is our self-esteem. Kailangan din natin ng magbi-build up ng ating confidence. Amen. So, nakapaloob din dyan yung ating achievements, yung respeto ng ibang tao sa atin. Amen. And our need to be a unique individual. Amen po ba? Kaya nga, kapag wala kang achievement sa buhay, minsan na ikukumpara mo yung sarili mo sa iba. So you need to have self-esteem. And on top of the pyramid, which most, I think, of people miss to have, is self-actualization. Ano po nakapaloob dyan? Yung morality, creativity, acceptance, experience, and purpose, and meaning, and your inner potential, or meaning in life. Ano bang purpose ko? Marami po, hindi alam purpose nila sa buhay. Kasi meron pang mas mataas po dyan sa self-actualization. May nakita ko, sabi doon, transcendence. Ano yung sabihin ng transcendence? Spiritual awareness. The need for God. The need for the supernatural. The need for spiritual things. Amen? So, pinaka-basic na kailangan ng tao ay pagkain. Inumin, tirahan, damit, tulog, at kung ano-ano pa. Kailangan natin ng connection sa ibang tao. Kailangan natin ng seguridad. Kailangan natin masecure ang ating future. Amen? Kailangan natin na may sarili tayong personality. But on top of it, amen? On top of it all, we all need the same thing. We all need God. Aminin mo man o hindi, gustuhin mo man o hindi, you need God. We need Jesus. Hello? Because without Him, you are nothing. Without God, we are nothing. Aanihin mo, makuha mo lahat ng bagay sa mundo. Mawawala naman yung iyong kaluluwa. Pansinin po ninyo, bakit marami tao hindi naman deprived sa physical needs, pero bakit longing pa rin sila dun sa ibang mga needs na yan? Hello? Alam niyo po ba that if these needs are not met, bad things will happen? Mangangayayat kapag di ka nakakain. Made-dehydrate kapag hindi ka nakainom. Tama? Magiging depressed ka pag wala kang kasama sa buhay. You're not in connection with others. Diba? You will feel unmotivated kasi wala kang purpose sa buhay. Amen? So, if these things remain unmet, it can create a cycle of dissatisfaction and hinder your overall well-being. Naunawaan yan? Kapag hindi mo daw yun natatanggap, lahat ng mga pangangailangan mo, holistically kailangan, hindi lang physical,
Hindi lang emotional, hindi lang financial. May pangangailangan tayo spiritual. Pero, practically speaking, we need all. And if these things are unmet, it can create problems in our life. Amen? It will create problems in your life. Tanungin mo yung katabi mo. Titigan mo siya sa mata. Titigan mo sa mata yung katabi mo. Gusto mo bang mamroblema habang buhay? Gusto mo bang maging sawi habang buhay? E di iwasan mo tong mga bagay na to. Individuals may struggle to develop personally and can lead to issues that may affect personal happiness as well as relationship with others if these things remain unmet. Tingnan nyo, ang isang bata na lumaki na walang naramdamang pag-ibig sa kanyang mga magulang, pag lumaki yan, ano mangyayari sa kanya? Deprived of love, deprived of affection, deprived of attention. Ano kaya mangyayari sa kanya? That child, when he grows up, will look for affection, attention, security. Ano pa? In other people. Pwede niyang hanapin yun sa droga. They can even inflict self-harm. Amen? Because you've been raised up with lack of love and affection and attention in your house or in your home, you will go looking for it in another form or in another way. Tama po ba? Saan nyo hahanapin yon? It's either substance abuse, it's either relationship abuse, paiba-iba ka ng jowa, paiba-iba ka ng syota. Ano pa? Saan mo hahanapin yon para masatisfy yung deep longing mo na hindi mo na kuha nung ikaw ay bata pa? Friends, fame, fortune, kailangan mong magkamit ng maraming pera kasi you've been deprived of that when you were a little child. Alam niyo po ba, lahat ng desire natin, ngayong matanda na tayo, ngayong may isip na tayo, merong history yan. Kaya mayroong mga taong papansin kasi nung bata sila, kulang sila sa pansin. Not to offend any one of you, but that's true. Tingnan niyo yung batang hindi pinapansin ng nanay at tatay sa loob ng bahay. Anong gagawin niya sa school? Magpapapansin yan. Gagawa ng kabulastugan para madala yung nanay at tatay niya sa school. Amen? Ganyan ako dati. Hindi lang ako aware. Hindi lang ako aware na hindi pala ako pinapansin ng nanay at tatay ko sa bahay. Hindi lang ako aware. Pero ngayon, nalaman ko na. Kaya pala ako ganun dati kasi ganun sila dati. Nagnanakaw ako ng laruan ng kaklase ko. Pag recess na, sabi ko, may kukunin pa ako sa bag ko. Ako yung mahuhuli sa room. Nilabas nung kaklase ko yung laruan niya bago mag-break. Ay, nako, huli ka sa akin. Di kinuha ko. Tapos nung uwian pagkatapos pala ng recess, umuwi ako, sabi ko, na LBM ako, teacher, uwi na ako, lapit ko lang kasi ng school sa bahay. Yung St. Francis ngayon, dating St. John yan, doon lang ako dati. So yung mga kaklase ko sa St. John, alam nyo na yon. So, kinuha ko yung laruan niya. Inuwi ko sa bahay, nilaro ko. Ganda nito. Jurassic Park naalala ko pa yun, Jurassic Park na laro Tapos, kinabukasan pa yun o maya-mayang hapon, may nagpunta sa bahay, tao po. Ay, yun na yung kaklase ko. Ay! Hindi ako sumagot talaga. Bahala kayo dyan. The next day, pinatawag sila mama at saka si papa. Nanonood si mama. Baka natandaan niya yun. Pinatawag yung parents ko.
Yun. Amen? If you are deprived of something in your life, may gagawin ka habang nandiyan ka ngayon sa stage ng buhay mo that will fill that void and will fill that emptiness in you. It's either magpapansin ka sa magulang mo, magpapansin ka sa mga babae, magpapansin ka sa lalaki. Amen? Kaya kapag deprived ka sa bahay, you will think that you will be satisfied doon sa tumpukan ng inuman. Kasi bida ka doon eh. Bangka ka doon eh. Tama ba? Yung mga buhay dati na ganyan. Amen? Magpapapansin ka ngayon sa Instagram, di ba? O, IG modes tayo. Ano ba yun? Follow to follow. Amen? So, you are desiring for attention kasi wala ka sa bahay eh. Unawaan? Anyways, moving on. Hallelujah. Alam nyo po ba, do you know why you are longing or desiring for something to satisfy you even more, even though hindi ka naman deprived? Hello? Do you know why you are looking for something even if paiba-iba ka na nga ng boyfriend, ng girlfriend, pero hindi ka pa rin masatisfy? Araw-araw umiinom ka ng alak, hindi ka pa rin nasatisfy. You are looking for more. Amen? Natikman mo na yung Marlboro, tinikman mo pa yung Winston, tinikman mo pa yung Philip. Hindi ka nasatisfy doon, tinikman mo yung marijuana. Hindi ka nasatisfy doon, tinikman mo yung droga. Di ba? Kilala niyo si Dolphy Jr.? Di ba? Yung ano yung tinuturok niya? Heroin? Yung heroin, hindi na siya tinatamaan. Amen? Si Solomon, nag-asawa. 700 asawa. May 300 pang kabit. Hindi pa rin na-satisfy. Tapos ikaw, hahabulin mo, jowa. Si Solomon nga eh. Nasa kanya na lahat eh. Habol pa lang, habol kung saan-saan. Sabi ni Solomon sa sulat niya, alam nyo ba? Tinikman ko na lahat, pero nalaman ko, na-realize ko, lahat ito, walang kabuluhan. Yung hindi nag-amen, bahala kayo sa buhay nyo. Everything, sabi niyan, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, this is the reason why you are longing for something to fill your heart. Ecclesiastes 3 verse 11, sabi diyan, He has made everything beautiful in its time. In its time. Sabi mo sa katabi mo, in its time. Huwag mong madaliin. Pag hindi mo pa oras. Ito na. He has also planted eternity, a sense of divine purpose. Where? In the human heart. He has planted eternity in every people's heart. That is why every people, including those people who are not belonging to this church, lahat ng nasa labas at maging tayo na nandito sa loob, we are longing for eternity. Aware ka man o hindi. And that eternity cannot be satisfied by temporary things. That eternal hunger could not be satisfied by emotional satisfaction. Naunawaan po ba ninyo? It's a mysterious longing. Sabihin nyo nga po, mysterious longing. Isang pagnanasa na hindi mo maunawaan. Kasi hindi mo alam kung saan siya kukunin eh. Amen? Which nothing under the sun can satisfy except God. Yet man cannot find out or comprehend or grasp what God has done.
Hindi maunawaan ng tao unless i-reveal yan ng Diyos sa'yo. At ngayong umagang ito, i-reveal siya ng Diyos sa'yo. Na siya ang kailangan mo, hindi ang tao. Hindi jowa. Hindi alak, hindi sigarilyo. Hindi kasikatan o kung ano man. Ang kailangan natin ay siya. Again, eternity could not be satisfied by temporary. Amen. Eternity could not be satisfied by temporary. Hallelujah. In Isaiah chapter 55 verse 2 to 3, sabi diyan, "Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy?" Bakit kayo gumugugol ng panahon, ng oras, ng kayamanan sa hindi naman makapag-satisfy sa inyo? Sabi ng Diyos, "Listen carefully to me and eat what is good." Sino nakabasa ng Matthew chapter 4 verse 4? Matthew 4 verse 4. "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Ang sabi ni Lord, "Listen to me and eat what is good." Alam nyo kasi yung salita ng Diyos ay parang tinapay na nagbibigay buhay. Let your soul, sabi mo sa katabi mo, let your soul delight in abundance. Ang pinapakain po, Word of God, ay yung kaluluwa mo. Sabi niya, "Incline your ear and come to me, hear, and your soul shall live." Your soul shall live. Your soul shall live. Alam nyo po kasi tayong mga tao, lalo na yung mga kabataan, YOLO. Alam nyo yung YOLO? Sino? You only live once. So, because of that mindset, many children or many teenagers of today only want self-preservation. Ano ibig ko sabihin? Pag sinabi pong self-preservation, puro kapakanan mo lang. Masatisfy lang yung sarili mo. Masatisfy lang yung gusto mo. That's self-preservation. Because YOLO. Diba? So what? We get drunk. Diba? Yung mga kanta ng mga yan YOLO. Diba? Ano pa ba yung isang kanta nila? Young, dumb and broke. Yung gano'n, no? Enjoy na enjoy pa silang kantahin yon. Young, dumb and broke. Ano? O, kaya sila, young, dumb and broke. May anak pa yung 17 years old. May anak ka na. Not in any way to offend those who had children at those age. Siyempre, nagkamali. Hindi pa nila alam yung Word of God Amen? Kaya nga tawag sa Diyos natin, Redeemer. Pwedeng ganun yung isip mo dati, kasi ganun din naman isip ko dati, bahala na si Batman Kung ano yung dumating, yun na yun. Wala nga purpose pogi Ay. Diba? Yun lang akala mo, pag pogi, yun na to, ito na talaga to, ito na tinadhana sa akin. Kala mo lang yun. Your need for affection, attention, love, security, recognition, connection, and purpose can only be satisfied by God. Ulitin ko po Your need for affection. What's affection?
What's affection? Lambing. Gaano ka-close? Attention. Di ba? Attention. Ang mga kulang sa pansin dyan. Love, security, recognition. Di ba yan? Hindi man lang nila napapansin yung ginagawa ko. Di ba? Connection and purpose can only be satisfied with God. Tatawagan ko na nga si Buknoy. Hello! Every one of those needs could only be taken care of by God. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Because your soul has a need. Your spirit has a need. Huwag lang po ninyong isatisfy yung physical needs ninyo o yung emotional needs ninyo. Kailangan masatisfy yung needs ng kaluluwa ninyo. And that could only be satisfied by God and His Word. John chapter 6 in verse 63 to 64, it is the Spirit. Sabihin nyo nga po, Spirit. It is the Spirit or the Holy Spirit who gives life. The flesh profits nothing. Wala pong magagawa ang laman, sabi diyan. The words that I speak to you are Spirit, and they are life. But there are some of you who do not believe. Kita niyo po yon? Even now, as I'm preaching, maybe some of you are receiving this wholeheartedly. But some of you are disinterested. Ayaw ninyo. Matutulog na lang ako. Nakaka-boring ang preaching ni Pastor. Diba? Because you think that the words that are coming out of my mouth only came from myself. You think na pinapagalitan ka na naman ni Pastor kaya matutulog na lang ako. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, you must be interested with what God can give to you. Kailangan gising ka. Hello? Kailangan gising ka. Pero, di ba, sabi ng, merong kasabihan the early worm, the early bird. The early bird catches the worm. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Yung isang tao maagang gumigising, maaga niyang nakukuha yung blessing. Mo yung katabi mo, gising-gising ng maaga. Bawas-bawas na puyat, baby. Bawas-bawas na puyat. Diba? There are some of you who do not believe. Alam niyo po ba, sinabihan ni Jesus Christ yung mga Pariseo. Sabi niya, kung ayaw niyong pumasok, huwag niyong pigilan pumasok yung mga gustong pumasok. Ibig sabihin, yung gustong makinig sa akin, sabi ni Jesus, huwag niyong pigilang makinig sa akin. Ang ginagawa kasi ng mga religious people, sinasabihan, huwag kayong makinig dyan kay Jesus. Matulog ka na lang. Lamig no? Sarap matulog Hallelujah. Anyways, again, we need this thing that could satisfy the deep longing of our soul. And that only comes from the Lord. Next slide, sabi ko po dyan, God's words are like river that brings life. Amen? Psalm chapter 1, verse 1 to 3, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. And in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Amen po ba?
yung nasasabik daw sa salita ng Diyos. He or she shall be like a tree planted by or beside the rivers. Amen. That brings forth fruit in its season, whose leaves also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Whatever he does shall prosper. What are the conditions? Sinong gustong maging mapagpala yung kanyang buhay? Sinong gustong maging successful ang kanyang buhay? Taas ang kamay. Yung hindi magtataas ng kamay, bahala kayo sa buhay ninyo. Gusto niyo maging successful buhay niyo? Anong sabi diyan? Anong condition para maging successful ka sa buhay mo? You delight in the Word of God. Amen? Pengin nga ng anointing dyan, Kuya Jun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, delight! Ay, kulang sa delight. Sabi mo sa katabi mo, delight! Ano yung delight? Ano yung delight? Ano yung delight? Ha? Ano yung delight? Tulungan niyo ako. What is delight? What is delight? Pakanasain. Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen? Alam niyo po kung bakit kayo nagiging depressed? Alam ba ninyo kung bakit kayo feeling lonely? Inuuna niyo kasi yung desire ng heart niyo bago si Lord. Totoo yun. Totoo po yun. If you want to be successful, if you want to be prosperous, delight in the words of God. Huwag ninyong gawing common ang Word of God. Alam niyo po ba, many, and sadly many Christians are treating the Bible as a common thing. Kulang na lang gawin nilang basahan. Nakakalungkot. I want you to look at me. I am saying something serious here. Kulang na lang po gawing basahan ng maraming Kristiyano ang Bible. Paano ko nasabi? Ni hindi nabubuksan. Ni hindi naaalagaan. Ni hindi minamahal. Hello. Dinidespise na ang Word of God. Bakit? Bakit? Kasi mayroong nararamdaman na kilig. May nararamdaman na naka-receive ng blessing, ng pera, nabigyan ng trabaho, mayroon na siyang magandang buhay, nalimutan na ang salita ng Diyos. Samantalang nung walang-wala siya, panay prayer and fasting, panay pangako sa Lord, Lord, pag nagkatrabaho ko, talagang bibigay ko sa iyo buhay ko. Aba, nung nagkatrabaho, nawala na. Nung nagkajowa, nawala na. Nung nagkapera, nawala na. Diba? Kulang na lang gawing basahan. Nakakalungkot. Isaiah chapter 55 verse 10 to 13, for us the rain, sabi niyo nga po, rain. Kung paanong ang ulan daw ay bumabagsak at bumubuhos, at ang niebe bumabagsak mula sa kalangitan at hindi na bumabalik doon. Sabi diyan, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. And it shall prosper. Sabihin nyo nga po, it shall prosper. Again, may kondisyon. Amen? May kondisyon.
Ang sabi diyan, yung salita daw ng Diyos, kapag ka bumagsak, hindi pa pwedeng walang mangyari. But there is a condition. Anong estado ng puso mo? Yes, the Word of God is available. But what is the state of your heart? Merong 4 na uri ng puso na sinabi sa gospel. Yung isa ay hard, yung isa stony, yung isa thorny, yung isa good soil. Yung isa po na puso ay parang semento. Pag nandiyan yung Word of God, hindi niya nare-receive, hindi bumabaon kasi nga parang semento eh. So nung ginagawa dun sa Word of God na na-receive niya, kinukuha lang ng ibon that symbolizes demons. So walang nangyayari sa buhay niya kasi nga matigas puso niya eh. Pangalawa, mabato. Yung Word of God, nalaglag daw doon sa mabato. Tumubo yung seed, kaya lang, hindi siya nagbunga, maikli lang yung buhay, kasi nga, mabato. Hindi makabaon yung ugat. Naunawaan po? Ano pa yon? Nung una, joyful pa siya na naglilingkod. Pero dahil nga mabato, saglit lang yung kanyang joy sa Lord. Yung pangatlo naman, naitanim sa thorns and bushes. Ibig sabihin sa madadamo at matitinik na lugar. Nung tumubo daw yung binhi na yon, okay, nagkaroon ng dahon. Kaya lang dahil katabi siya ng mga thorny bushes, nasakal yung sanga na dapat magiging puno. And what symbolizes that is the heart that is easily caught by the cares of this world. Amen? Yan yung mga tao na pag may dumating na problema o kaya may dumating na jowa, nalilimutan na sila. Pero yung panghuli, yung isang good ground o yung good soil, walang bato, walang tinik, malambot. Nung nailagay daw yung binhi ng Word of God, tumubo, lumaki, lumago ng bunga sa kanyang buhay. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, anong kondisyon ng puso mo? Anong kondisyon ng puso mo? Kasi alam niyo po ba yung tubig, hindi niya kaya mag-penetrate sa semento unless basagin mo yung semento. Unless mabasag yung puso mo. At mahukay, mabungkal ulit, at maribil ulit yung malambot na lupa sa loob. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo muna mabasag. Kailangan mo mabasag. Diba? Hallelujah. The Holy Spirit will keep you. Sorry, kulang ng letter P. The Holy Spirit will keep you reminded of God's words. Yung salita po niya, pag pinag-aralan po niya, ay parang tubig. It's like the voice of many waters. This water, again, flows from the throne of God and from the Lamb. Amen? And the Holy Spirit will keep us reminded of God's Word. Sabi ng John chapter 7 and verse 37 to 39, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Merong kauhawan ng inyong kaluluwa na si Jesus lang po ang makapag-satisfy. Sabi niya, lumapit kayo at uminom. Lumapit kayo at uminom. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers. Sabi niyo nga, rivers. Rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive.
For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Again, ano po ang gagawin ng Holy Spirit? The Holy Spirit will remind you and me of the words of Jesus that brings life. Amen? The words of Jesus brings life. And the Holy Spirit's ministry is to help you remember the words of God. In chapter 14, in verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. He will bring into remembrance all things that I said to you. Amen. Let me go back a little. Doon sa John chapter 7 verse 39, sabi doon, He spoke concerning the Spirit whom those believing in Him. Hindi nyo po ma-receive yung ministry ng Holy Spirit na mag-satisfy sa inyong kaluluwa unless you believe in Jesus. Unless you have a relationship with Jesus. Hindi mo po pwedeng sabihin may relasyon ka sa Jesus, kay Jesus kung hindi mo binabasa yung salita niya. Pwede mong sabihin, kilala mo si Jesus. Ang tanong kasi, may relasyon ka ba sa Kanya? May relasyon ka ba kay Jesus? Tanungin mo yung katabi mo. May relasyon ka ba kay Jesus? Pwedeng, kilala mo lang si Jesus pero wala kang relasyon kay Jesus. Kapatid, sabi ni Lord, in John chapter 14, verse 21, John chapter 14 in verse 21. Sabi po rito. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. It is he who loves me. It is she who loves me. Pag minamahal mo o may relasyon ka kay Panginoong Jesucristo, minamahal mo yung salita niya. Tanungin mo nga yung katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo, mahal mo pa talaga si Kristo? Itong river po na ito, available for everyone who believes in Him, who has a relationship with Him. And next condition, sabi doon sa John chapter, yung binasa natin, 7 verse 39, hindi lang believing. Because Jesus was not yet glorified. Sabi diyan, the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Gusto mo tanggapin yung biyaya ng Holy Spirit sa buhay mo? Gusto mo tanggapin yung satisfaction ng kaluluwa mo sa buhay mo? You believe in Jesus and you glorify Jesus. Pastor, anong ibig sabihin nun? Bukod sa mahalin mo yung kanyang salita, sundin mo yung kanyang salita. Amen? Itaas mo siya sa buhay mo. You worship Jesus. Amen po ba? Hindi lang dito sa loob ng church. Kasi nakamali ng maraming Kristiyano, they think worshiping Jesus is going on Sundays and having worship service. No. Romans chapter 12 in verse 1 and 2. Offer your bodies as a living sacrifice. Kailan? Tuwing Sunday lang? No. Every day. Ang worship service kay Lord, hindi lang tuwing Sunday. Amen. Amen. Ang worship service kay Lord, Monday to Sunday. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Next, the river, dito na malapit tayo magtapos. The river of life is available to every child of God. Amen. 1 John chapter 5 verse 11 to 12, and this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life.
He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Revelations chapter 22, verse 16 hanggang 17. I, Jesus, have sent my angel, hindi po ako yan, to testify to you these things in the churches. In the churches. In the churches. Not just here. Not just here. Hello. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star, and the Spirit and the bride say, Come. And let him who hears say, Come. And let him who thirsts, come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ng nauuhaw, lumapit. Lahat ng nagnanasa, lumapit. Amen po ba? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba nito? Gusto nyo ba masatisfy na? Huminto na yung cycle sa buhay ninyo? So, cycle ng problema sa buhay mo? You need to come to Jesus. No? I am not asking you to come to a religion. No, magbago kayo ng religion. Hindi. Baguhin na natin yung puso natin. Amen? Hayaan natin na baguhin yung puso natin ni Lord. Amen? I'm asking you to come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. I'm asking you to come. I'm asking you to come. He is asking you to come.